Kilala na pala ni Loki si Luffy noon pa. Sa latest chapter nga ng manga, nakita nating inatake ni Loki itong Draugr. Kung mapapansin nyo guys in-emphasize nga sa isang panel itong pagkakaroon ng icy smoke ng mismong martilyong Ragnir. Meaning indikasyon lang ito na nagmumula itong frozen power na ibinato ni Loki sa mismong martilyo niya. Gaya nga ng nabanggit ko sa Loki Devil Fruit video natin, hindi nga ako naniniwalang itong lightning power na ipinapakita ni Loki nagmumula sa Ragnir. Mas kumbinsido nga ako na galing itong lightning power niya sa mismong devil fruit niya. Bakit? Dahil nakita naman natin yung naging laban ng Ragnir at ni Loki. Wala kang ebidensya na ni isa sa kanila nagbitaw ng lightning power. Pero nung oras nga na makain na ni Loki itong legendary devil fruit ng Elbaf, dito pa nga lang natin nasaksihan yung kidlat mula kay Loki. Bali dahil nga sa revelation ng ice or frozen powers pala ang meron itong Ragnir, dito nga papasok ngayon yung idea na ito kayang Ragnir ang mismong nag-frozen sa mga Galeila Giants. Dahil kung babalikan nga natin itong naging flashback ni Loki, ilang prominenteng karakter nga ang nag-open up patungkol sa Galeila Giants. Ito nga sila Harul, Harald, Big Mom at mismong si Rax D. Sebek. Meaning malaking role ang gagampanan ng mga giants na to later on sa kwento. At dahil nga sa nagyayelo daw sila as per Harul at nakita nga natin yung ganitong description during Punk Hazard arc, ito kaya yung twist na ibabato sa atin ni Oda? Kumbaga intentionally na pinatigas ng frozen power na itong Ragnir itong mga Galeila Giants sa Punk Hazard. Bakit niya ito gagawin? Dahil para ma-preserve ang mga ito. Nang sa ganon kapag dumating na ang tamang oras, which is yung pagdating ng makabagong Joy Boy o ng bagong Sun God Nika, buhay pa rin ang mga ito. At dahil nga sa sinasabing itong Ragnir daw na squirrel hango sa Ratatoski ng Norse mythology, which is yung sinasabing messenger daw ng Yggdrasil tree, ito kayang mismong Ragnir ang nagbigay ng mensahe sa Elbaf na nahuli na ang Galeila Giants ng world government. So para nga mas maintindihan nyo, ang pwede ngang naging senaryo originally na pagmamayari talaga ng isa sa mga Galeila Giants itong Ragnir. At dahil nga sa nahuli na sila ng world government at ikinulong, evident naman sa mga suot nilang nakapangpreso, ang ginawa nga ng isa sa kanila inutusan niya itong Ragnir na i-preserve sila. Patigasin sila gamit ang ice powers neto. Kasabay neto binigyan rin niya ng sulat itong Ragnir at sinabing dalhin ito sa Elbaf. Nang sa ganon may idea itong mga giants ng Elbaf na world government ang may kagagawan kung bakit sila nahuli. Ito nga yung ni-reveal later on ni Harul kay Harald. Ngayon itong plot nga na to maaaring dinagdagan pa ng original na may-ari ng Ragnir. At sinabi na itong papakawalan lang sila ulit ng Ragnir kung sakali man at may nakita na itong karapat-dapat na tatalo sa world government. Which is ang akala nga ng Ragnir ito na si Loki ang tinadhana ng tatalo sa world government. Kaya nga siya pumayag na magpagamit dito. Ang hindi nga alam ng Ragnir yung totoong tatalo sa world government o kay Imsama itong si Luffy, ang makabagong Joy Boy o ang makabagong Sun God Nika. Bali itong information nga na to pwedeng alam rin ni Shanks. So possible na 6 years ago tangka nang pupunta itong si Loki sa Punk Hazard para pakawalan na sana itong Galeila Giants as per sa information na ibinigay sa kanya ng Ragnir. Pero dahil nga sa alam ni Shanks na hindi pa ito ang tamang oras, dito na nga niya pinigilan itong si Loki. Kinumpronta nga niya ito at ni-reveal dito na hindi siya ang Sun God. Yung totoong Sun God nga paparating pa lang. At ito nga si Luffy. At dahil nga sa stubbornness o mainitin na ulo na itong si Loki, idagdag mo pa yung desire niyang paghihigante sa world government dahil sa ginawa ng mga ito sa tatay niyang si Harald, dito na nga umaksyon si Shanks.
Gaya nga ng ginawa niya sa Marineford War na pagpigil kay Kaido na makisali pa sa gera ni Whitebeard, pinigilan nga rin niya itong si Loki na pakawalan itong Galila Giants at kalabanin ang world government. At dito na nga niya tinalo itong si Loki. Tinalo niya ito at iniuwi sa Elbaf. Kinadena niya ito nang sa ganon mapapangalagaan niya yung buhay neto. Dahil para nga kay Shanks, as per sa latest chapter, sinisisi nga niya yung sarili niya dahil sa naging pagkamatay ni King Harald. Meaning ang mamatay pa itong anak naman ni Harald na si Loki, parang another burden na naman nga ito para kay Shanks. Kumbaga alam ni Shanks ang capability ng world government since nakaakyat na nga siya ng Merijoa at nakasalamuha na yung matataas na may posisyon dito. Yes, alam ni Shanks na malakas itong si Loki. No doubt, possible na makagawa siya ng malaking damage sa Merijoa. Pero dahil nga sa mas naiintindihan ni Shanks ang sitwasyon, alam niyang kahit gaano pa kalakas itong si Loki, hindi niya matatalo o mapapabagsak ang world government since hindi nga siya yung itinakda para sa misyon na to. Kaya naman imbis nga na hayaan lang itong sumugod sa Merijoa at mamatay, pinili na nga lang niyang ikadena itong si Loki nang sa ganon mas ligtas ito. Ito nga yung possible reason sa kung bakit nabanggit ni Loki kay Luffy na duwag daw itong si Shanks. Nasabi nga ito ni Loki dahil para sa kanya kaya nilang dalawa ni Shanks na pabagsakin ang world government. Pero duwag nga daw itong si Shanks na subukan yung nais niya. Bali itong ideology nga na to malamang na nakuha mismo ni Loki sa idol niyang si Sebek. Kumbaga similar kay Sebek na makailang beses niyang inaaya si Harald na labanan ang world government, maaaring naging ganito rin yung sitwasyon ni Loki sa pag-aya naman niya kay Shanks. So kung babalikan naman natin yung chapter 1138 nung time na tinanong ni Loki si Shamra kung bakit na ito kamuka si Shanks, kung mapapansin nyo guys dinescribe nga ni Loki si Shanks sa moment na to as a great pirate. So bakit niya ito ginawa knowing na binabarandingan niya itong si Shanks bilang duwag? Bali ang tingin ko ngang sagot dito dahil kay Luffy. Dahil bago nga mangyari itong pagkikita nila Loki at Shamrock, nauna niya nang makilala itong si Luffy. Ngayon during nga sa same chapter na to binigyan tayo ng flashback ni Colon na nabanggit sa kanya ni Shanks yung patungkol kay Luffy. Tandaan nga daw neto yung pangalan ni Luffy. Kaya nga nung makita ni Colon si Luffy sa unang pagkakataon tuwang-tuwa ito. Sa tingin ko nga itong impormasyon na to na ibinigay ni Shanks kay Colon possible na ibinigay rin ni Colon kay Loki. Kumbaga dahil nga sa nung kinadena ni Shanks si Loki at sinabi na itong hindi siya ang totoong Sun God, bagkos paparating pa lang, which is napagtanto ni Loki na si Luffy ang tinutukoy ni Shanks at pinakita nga kaagad ni Luffy yung lakas niya dito na siya nakumbinse na oo, tama si Shanks, tong bata sa harapan niya ang totoong Sun God. Bali nabanggit ko nga na pwedeng close at nagkausap itong sila Colon at Loki dahil similar nga sila ng katayuan sa Elbaf. Gaya nga ni Loki na kinasusuklaman ng mga kaidaran niya nung time na bata pa lang siya. Ganito nga ngayon yung nararanasan ni Colon. Ayaw rin sa kanya nitong mga kaidaran niya. At maaari ngang ito yung naging koneksyon ng dalawang to. Besides, lagi ngang tinatambayan ni Colon itong bar ni Mato, which is located ito sa Underworld. Anyway, ayan na nga yung tingin kong naging koneksyon ng Galila Giant sa Ragnir papunta kay Loki na kumonekta rin kay Shanks. Bali ano bang thoughts nyo sa possible scenario o theory na to? Kung may thoughts o idea nga kayo, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!